Inihayag ni dating Senador Laila de Lima na maaaring iba ang tunay na saloobin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni de Lima na may political consideration si Marcos at iba pang dahilan kaya di siya gaanong nagsasalita ng anumang tungkol sa dating Pangulo. Maybe the president, I may be wrong, maybe President Marcos is just, putting the matter close to his chest. Na iba yung kanyang nagiging public pronouncement na walang jurisdiction at hindi ko hayaan na isa-serve yung warrant of arrest sa kanya. Hindi ko basta-basta isusuko si Duterte kasi nga walang jurisdiction. Dagdag ni de Lima bilang Pangulo ng bansa, gusto rin ni Marcos na may managot sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon at hustisya na rin aniya ito sa mga naging biktima. Ayaw lang umano ni PBBM na isa publiko ang kanyang posisyon sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte dahil sa ilang mga kadahilanan. Naniniwala si de Lima na mag-iiba ang posisyon ni Pangulong Marcos kapag lumabas na ang warrant of arrest para sa dating Pangulo na mula sa International Criminal Court o ICC. Mas magiging malinaw aniya ang tunay na sentimiento ng punong ehekutibo at kanyang administrasyon tungo kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung pananaw ko rin dyan sa possible issuance of warrant of arrest, and we're really expecting that it's gonna happen with the issuance of the warrant of arrest. Siguro naman, pag nandyan na yung warrant of arrest, kaya, the lines will be drawn more clearly. The real sentiments of the president and his administration will be already articulated or be evident by their actions. Sa ngayon nakikita kasi ni de Lima na isang perfect excuse para kay Marcos ang ICC, kaya mas magandaan niya itong antayin kaysa mapag-initan rin ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado. Hindi nawawala ang suspicion ni de Lima na iba talaga ang mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga isyu na kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte. Sa mga unang pahayag ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nito na hindi niya kikilalanin ang arrest warrant laban sa dating Pangulo sakaling maglabas ang ICC. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ng China ang deployment ng missile system sa Pilipinas. Nasa Northern Luzon ang mid-range capability missile para sa military exercise ng tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, nangangahulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.